Hello po, magandang umaga mga kapatid. Nandito na naman po ako, Brother OG, mag-share na naman sa inyo ng salita ng ating Diyos. Pero kagaya ng ginagawa natin at palagi natin gagawin bago tayo mag-umpisa, tayo po ay mananalangin. Samahan niyo po ako at ihanda ang inyong mga puso't isipan. Magsiyuko po tayo. Father God in heaven, aming Diyos na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po muli sa paggising mo na naman sa amin ng maayos at malakas ang katawan. Binigyan mo na naman kami ng isang pagkakataon sa aming mga buhay, O Diyos. Maraming salamat po. Lord, salamat din sa pagkakataon na to na binigay mo na naman sa amin na makarinig, makapag-aral ng iyong mga makapangyarihang salita. Buksan mo po ang aming mga puso't isipan nang ito'y lubusan naming maunawaan at maitatak sa pinakamalalim na parte ng aming mga puso. Turuan mo rin po ako, gabayan o Lord God, upang puro salita mo lamang ang lumabas sa aking bibig. Maraming salamat po at inaangkin na po namin ang katagumpayan ng aming gawain ito. Pinupuri ka namin at pinasasalamatan sa tanging pangalan ng aming Panginoong Jesucristo. Lahat tayo ay magsabi ng Amen and Amen. At ito po ang aking channel. Hello po ulit mga kapatid, welcome sa aking channel. Diyan po sa mga bago sa aking channel, huwag niyo pong kalimutan na mag-subscribe po kayo. Paki-like and share niyo po ang aking mga video sa paki-click na rin ang notification bell para lagi po kayong updated sa mga bago ko pang i-upload. Maraming salamat po. Mga kapatid, kahapon natapos na natin ang chapter 1 ng Samuel mga kapatid. Unang aklat ni Samuel, chapter 1 natapos na natin at ngayon po nandito na po tayo sa chapter 2 mga kapatid. Sa chapter 1 pagkatapos na manalangin ni Ana na humiling sa Diyos ng isang anak na lalaki, ito'y ibinigay niya. Nagkaroon nga siya ng isang anak na lalaki at nang ito'y lumaki, ito'y hinandog niya na kay Yahweh. Dinala niya na sa tahanan ni Yahweh at dinala nga dun kay paring Eli mga kapatid, At sabi pa rito, dinala nila kay Yahweh upang maglingkod ito sa kanyang sa ating Diyos habang buhay. Sabi pa, pagkatapos nito, sinamba nila si Yahweh. At dito po sa chapter 2, ito po may pamagat na ang panalangin ni Ana mga kapatid. At ganito ang kanyang panalangin. Sabi dito, pinupuri kita Yahweh dahil sa iyong kaloob sa akin, aking mga kaaway ngayon, aking pinagtatawanan. Sapagkat iniligtas mo ako sa lubos na kahihiyan. Si Yahweh lamang ang banal, wala siyang katulad. Walang ibang tagapagtanggol, liban sa ating Diyos mga kapatid. Walang maaaring magyabang sa iyo, Yahweh. Walang maaaring maghambog sapagkat alam mo ang lahat ng bagay. Ikaw ang hahatol sa lahat ng ginagawa ng tao. Sabi pa mga kapatid, verse 4, ginapi mo ang mga makapangyarihan at pinapalakas ninyo ang mahihina. Kaya't ang dating mayayaman ay sabi rito, nagpapaupa para may makain. Masagana ngayon ang dating maralita. Sabi rito, nagsilang ng 7 ang dating baog at ang maraming anak ngayon nalulungkot. Ikaw, O Yahweh, ang may kapangyarihan magbigay o bumawi ng buhay. Maaari mo kaming itapon sa daigdig ng mga patay at maaari ring buhayin muli. Maaari mo kaming payamanin o pahirapin. Maaari ibaba o itaas. Sabi pa, verse 8 mga kapatid, magpapadakila
mapapadakila mo kahit ang pinakaaba, mahango sa kahirapan kahit ang pinakadukha, mahanay mo sila sa mga maharlika, mabibigyan ng karangalan kahit na ang mga hampas lupa. Hawak mo ang langit na nilikha at sa iyo nasasalig ang lahat ng iyong ginawa. Papatnubayan mo ang tapat sa iyo, ngunit ang masama ay isasadlak sa karimlan. Walang sinumang magtatagumpay sa sariling lakas. Lahat ng lumaban sa iyo ay magiging o manginginig sa takot kapag pinagdagundong mo ang mga kulog. Hahatulan mo ang buong daigdig at pagtatagumpayin ang hinirang mong hari. Amen. At sa verse 8, si Elkanah at ang buo niyang sambahayan ay umuwi sa Rama, ngunit iniwan nila si Samuel upang maglingkod kay Yahweh sa pangangasiwa ng paring si Eli. Amen and amen. At yan po ang panalangin ni Ana, no? Napakaganda ng kanyang panalangin, mga kapatid. Talaga pinuri niya ang Diyos at sinabi niya na si Yahweh lamang ang banal, mga kapatid. Walang maaaring magyabang sa ating Diyos. Sabi pa dito, ginapi niya ang mga makapangyarihan. Kaya't ang dating mayaman ay nagpapaupa na para may makain. Sabi pa niya, ikaw o Yahweh ay may kapangyarihang magbigay o bumawi ng buhay, mga kapatid. Sabi rito, mapapadakila mo kahit ang pinakaaba, mga kapatid. Papatnubayan mo ang tapat sa iyo, ngunit ang masama ay isasadlak sa karimlan, mga kapatid. Lahat ng lumaban sa iyo ay manginginig sa takot kapag pinagdagundong mo ang mga kulog. Hahatulan mo ang buong daigdig at papatunayan, sabi rito, pagtatagumpayin ang hinirang mong hari. No, napakagandang panalangin, mga kapatid. Talagang pinuri niya, sinabi niya yung kadakilaan, kapangyarihan ng ating Diyos, mga kapatid. At kaya niya talagang ibigay lahat. Dito maririnig natin lahat kayang ibigay, kayang padakilain kahit na yung pinakaaba, kaya niyang payamanin yung mga mahihirap, mga kapatid. At sinabi pa dito, kaya niyang bawiin ng buhay, at ang mga patay ay kaya niyang muling buhayin. No? Walang imposible sa ating Diyos. Wala, mga kapatid. Lahat kaya niyang bigay, lahat kaya niyang ayusin, lahat kaya niyang baguhin, mga kapatid. Hindi lang sa ating buhay, pati sa pamilya natin, sa bawat lugar at bawat bansa, mga kapatid. Kaya niyang baguhin ng lahat. Yung sitwasyon natin, kaya niyang baguhin yan. Yung mga nararamdaman natin o anumang karamdaman, pinakamalalamang sakit, mga kapatid, kayang pagalingin yan ng ating Diyos, mga kapatid. Magtiwala lang po tayo. Sumunod tayo sa ating Diyos. Mahalin natin ng buong puso't kaluluwa ang ating Diyos, mga kapatid. Maglingkod po tayo sa ating Diyos. Mag-share ng kanyang mga salita. Yun po ang kailangan nating gawin, mga kapatid. Magmahalan, magpatawad, at tayo po ay magpakumbaba. Yan po ang kailangan nating gawin sa ating Diyos, sa ating kapwa. Ang totoong pagmamahalan, mga kapatid. Ang paghingi ng totoong kapatawaran sa ating mga kasalanan at hindi na muli itong gawin. Mga kapatid, yan ang ating gawin. Para magbalik loob sa ating Diyos, magsisi sa lahat ng kasalanan. At ang lahat ng iyong kahilingan, tanggapin mo dahil sa iyong pagsunod sa ating Diyos. Tatanggapin mo ang lahat ng pagpapalang ibibigay sa iyo ng Diyos. Ganyan niya tayo kamahal, mga kapatid. At yan nga po ang chapter 2, mga kapatid, ang panalangin ni Ana. May part 2 pa po, mga kapatid. Bukas po ang part 2 ng chapter 2 sa unang aklat ni Samuel, mga kapatid. Maraming salamat sa nabasa natin, mga kapatid. Maraming salamat sa ating Diyos. Maraming salamat din sa inyo, mga kapatid. Tayo po ay mananalangin na. Samahan niyo po ako, magsiyuko tayo.
Yes, Lord. Father God in heaven, maraming salamat sa iyong mga salita na aming nabasa. Napakinggan ngayong umagang ito dito sa panalangin ni Ana. Talagang, Lord, salamat po. Dito talagang sinabi niya, pinuri ka niya, sinabi niya yung iyong mga kapangyarihan, yung iyong mga magagawa. Talagang walang imposible. Ang aming Diyos na nasa langit, ang aming Diyos ay makapangyarihan sa lahat. Kaya niyang baguhin, ayusin, ibigay ang lahat, O Diyos. Maraming salamat, Lord, dahil dito pinaalala mo ang iyong kapangyarihan, ang iyong kadakilaan, O God. Kaya mong bumawi ng buhay at kaya mong buhayin ang mga namatay, O God. Kaya mong ibigay lahat. Kaya mong payamanin ang mahihirap, ang mayayaman. Kaya mong pahirapin lahat, Lord. Walang imposible sa iyo. Maraming salamat, Lord. Dahil alam ko po, nababaguhin mo ang bawat buhay ng tao. Yung mga karapat dapat na ayusin, baguhin, biyayaan, paginhawahin, palakasin, pagalingin. Yan ay pagkakaloob mo sa kanila sa pangalan ng aming Panginoong Jesucristo. Dahil ikaw ay Diyos namin makapangyarihan sa lahat, mapagmahal, mapagpatawad, Diyos naming banal. Thank you, Father God, na naman sa katagumpayan ng aming gawain ito at pagdinig mo sa lahat ng aming panalangin, O God. Alam ko po na magiging maayos na ang aming mga buhay, bawat pamilya at bawat bansa sa pangalan ng aming Panginoong Jesucristo. Salamat po, Lord. Salamat, Jesus. Salamat, Holy Spirit. Tagumpay namin, sunod-sunod, O. Salamat, O God. Salamat po. Muli, Father God, pinupuri ka namin, pinasasalamatan, sinasamba ka namin. Sa tanging pangalan ng aming Panginoong Jesucristo, lahat tayo ay magsabi ng Amen and Amen. Amen po. Salamat sa ating Diyos. Salamat sa inyo, mga kapatid. Ulitin ko, lagi po kayong mag-iingat. Mahal na mahal po kayo. Mahal na mahal po tayo ng ating Diyos. God bless po sa inyong lahat. At God bless po sa ating lahat. Salamat po.